Maagang nagising si Doris, para ipaghanda ng almusal si Arman at ang mga bata. Ngunit mas maaga pa itong nagising kaysa kanya ang lalaki. At nakapagluto na ito ng almusal. Naka-ready na yung mga pagkain sa mesa, at parang may fiesta sa dami ng pagkaing nakahain sa ibabaw ng mesa. Anong oras siya nagising, at siya ba nagluto nito lahat? Nang maramdaman ang presensya niya, ay lumingon ito at ngumiti ng matamis. Walang pag-alinlangang lumapit sa kanya ang lalaki, para dampian siya ng halik sa labi. Napansin niya namang walang ibang tao, maliban sa kanilang dalawa. Hinapit siya nito sa baywang. "Good morning, breakfast is ready," bulong sa kanyang tainga matapos pinutol ang halik. "Morning din, ikaw anong oras ka nagising? Bakit ang daming pagkain?" tanong niya. Ngumisi lang ito, at muling hinarap ang paghuhugas ng prutas. 5 o'clock. Kaya naman pala, nasorpresa ako roon. Hindi ko alam na may tinatago pala siyang kaswitan sa katawan. Nasanay akong lagi siyang seryoso. Ikaw ang nagluto niyan lahat. Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. May suot pa itong apron Barney, at bumagay naman sa kanya. "Yes baby, pero iyong iba pinaluto ko na sa katulong. Kunti lang alam ko eh." Napakamot ito sa ulong nahihiya. "Bakit? Saan?" Tapos na niyang nahugasan ang mga prutas, at nilagay sa lagayan na. Siya naman ngayon ang hinarap ni Arman na may pagtataka. "Bakit mo ito ginawa lahat Arman?" "Hindi ko alam, basta naisip ko lang pagsilbihan ko kayo, kahit ngayon lang." "Salamat, pero kahit hindi na. Ayaw ko lang kasi mag-abala ka pa Arman. Ako na ang gagawa, mas gusto kong ako na para pagsilbihan ka kapag nandito ka." May ngiti sa kanyang labi. "Hayaan mo na. Tawagin ko na ang mga bata, para sabay-sabay tayo lahat kakain." Iniwan siyang mag-isa sa kusina. Tumunog ang doorbell sa labas, kaya naman napilitan siyang pagbuksan ito. Wala kasing nag-abalang buksan ang nasa labas. Hindi niya alam kung saan ang mga katulong. Bakit bigla na lang tumahimik ang paligid? Sino iyan? Sandali. Agad niyang binukas. Isang babaeng hindi nalalayo ang edad sa kanya ang nasa labas, maganda at mukhang sosyal. Umangat ang isang kilay nito nang tumingin sa akin. "Doris Magdayaw, right?" Kinakabahang tumungo siya sa babae. Hindi niya ito kilala, ngayon niya lang ito nakita. Sino ito? Bakit siya kilala ng babae? Naramdaman ko naman damapo ang palad nito sa aking pisngi. Pakiramdam ko natanggalan ako ng ngipin, sa lakas ng pagsampal niya sa akin. "Mistress." Hindi niya ito maintindihan, bakit tinatawag siya ng kabit. Sino ang babaeng ito? Sino ka? Pilit niya pa ring makabuo ng salita, kahit pakiramdam niya ng inag ang kanyang boses. "I'm his wife. Now, alam mo na. Hihiwalayan mo na ba ang asawa ko?" Hindi niya pa rin ito maintindihan, at kung sino ang taong tinutukoy nito. "Mistress. At manggagamit. How dare you? Wala ka bang ibang nakita kundi pumutol sa may asawa ha?" Sa mataas na boses. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. "Nakikiusap po ako ma'am, huwag po kayong manggulo dito. Baka nagkakamali po kayo ng pinuntahan. Hindi ko kilala ang sinasabi nyo." Sa mahinahon niyang sabi sa babae. Ngumiti ito ng patuya. "Arman de la Fuentes is my husband. And I'm his wife." Parang kulog sa pandinig niya ang sinabi nito. Hindi niya napigilan pang hinaan ng tuhod sa nalalaman. Siya ba talaga ang asawa ni Arman? Nagbalik na ba siya? Nagbalik ba siya para buuan ang kanilang relasyon? Pero, papaano siya? At sina Zeke at Zion? Paano na sila? Sigurado akong masasaktan sila kapag malaman nilang may ibang pamilya ang kinilalang ama. "Sorry, nagkamali ka ng pinuntahan." Agad niya naman sinara ang gate. At nagmamadaling pumasok sa loob. Kahit nagsisigaw pa ito sa labas ng gate. Telepono agad ang una niyang dinampot, para tawagan ang guard, at sabihing may nangugulo sa labas ng bahay niya. Ayaw niya namang sirain ang araw na ito, nakasama si Arman at ang mga bata. Kahit pa sabihing ang sama niyang tao. Nabigla lang talaga siya kanina, kaya niya nagawa iyon. Isa pa, ayaw niya ring makita ng mga anak na may nagskandalo, at lalo na ang malaman nilang may asawa si Arman. At nasa labas. "Mommy," kaagad niya naman nilayo sa pinto si Zion. Dinala niya ito sa loob, kung saan hindi marinig ang babae sa labas. "Puntahan natin sila Zeke." "Saan sila ha?"
Malakas ang kabog ng dibdib niya. Sa pool po. Mommy, okay lang po ba kayo? Kasi namumutla po kayo para kayo nakakita ng multo. Salubong ang mga kilay ni Zion na nakatingin sa akin. Kaagad niya namang inayos ang sarili saka nagsalita. Multo? Hindi. Bakit naman ako matatakot sa multo? Hindi naman sila nakakatakot, mas matakot ka sa buhay. Mas lalong nangunot ang noo nito sa mga sinasabi niya. Bata pala ito at hindi gaano naitindihan, kung anumang sasabihin mo sa kanila. At bakit po? Nagugutom na ako, hindi ka pa ba gutom? Pag-iba niya ng usapan. Gutom po. Ginulo niya ang buhok nito, at hinhila na sa kusina para pakainin na. Mamaya na niya tawagin sina Zeke at Arman, nasa pool pa kung anong ginagawa roon. Okay, baby. Mommy, kanina may narinig akong nagsisigaw sa labas, sino po sila? Saglit siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Huminga muna siya ng malalim, at nakangiting hinarap ang anak. Baka guni-guni mo lang iyon anak. Wala naman akong narinig Pagsisinungaling niya. Mabuti pang kumain ka na ha. At pupuntahan ko lang sina Zeke at daddy mo sa pool, para kumain na rin sila. Sabi niya dito at tumungo naman ito. Nilagyan niya na rin ito ng pagkain sa plato at ulam. Manang, pakisamahan po dito si Zion, pupuntahan ko lang sila sa pool. Sabi niya sa matandang si Soleng. Saan kaya ito nagpunta kanina, bakit ngayon lang ito nagpakita? Sige, tipid nitong sagot. Pakiramdam niya may dinadala itong problema, pero dahil wala siyang karapatang manghimasok sa problema ng ibang tao. Minabuting hayaan niya na lamang ito. Hinanap niya sa pool ang dalawa, pero hindi niya ito makita. Saan naman kaya nagsusuot ang mag-amang iyon? Speaking mag-ama, mukhang nasasanay na siyang kasama si Arman, at laging nandyan. Paano naman sila kung wala na ito, at tuluyang bawiin ng dating asawa? Ano na ang mangyayari sa kanila mag-ina, ngayon palang parang pananghinaan na siya ng loob. Parang hindi niya yata kayang mawalay dito. Mommy, tinig ni Zeke ang narinig niyang tumatawag. Nang lingunin ito, ay malawak ang ngiting sinalubong siya ng yakap, at yumuko naman siya para magpantay ang kanilang mukha. Saan ka ba nagsusuot ha? Si Daddy Arman mo saan siya? Doon, gutom na ako mommy. Sinundan niya ang turo nito, at wala naman siyang nakita kahit bakas na nandoon ang lalaki. Sige, punta ka na sa dining, mauna ka na ha. Hanapin ko lang ang daddy mo. Naroon na rin si Zion, kumakain na rin. Sabi niya dito, matapos guluhin ang malambot, at maitim na buhok ng anak. Tumungo naman ito at nanakbo sa dining. Hinanap niya naman si Arman. Kung saan tinuro ni Zeke. Hindi naman siya nahirapan hanapin ang lalaki. Nakita niya itong nakatalikod sa kanya, at tangkang lalapitin ito, nang marinig na may kausap ito sa cellphone. How many times do I have to tell her that we are done? Sa galit niyang boses. Sheila Arman, hindi pa katapusan ng mundo, minabuti mong gawin ay ang paghandaan si Violet ngayong alam na niya ang babaeng pinalit mo sa kanya. I will finish her. Seryosong sabi niya kay Matthew. I swear, oras na saktan nito ang mag-ina niya. Pinaalalahanan lang kita na nakakagawa ng kasalanan ang isang tao, kapag alam nilang inaagrabyado bro. Shut up. I know. Okay. Dobleng ingat lang Arman. Baka, no. Hindi niya masasaktan ang mag-ina ko. Kung kinakailangan kumuha ako ng maraming bodyguard sa labas ng bahay gagawin ko. Huwag lang siya makalapit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kaagad naman lumabas si Doris nang matapos ang conversation ng kausap nito. Nahulaan na niya kung sino ang tinutukoy nito. Alam na ni Arman nasa Pangasinan ng dating asawa nito. Wala na siyang maililihim pa sa lalaki. Kanina ka pa dyan? Tanong nito sa kanya, nang makita siyang nakatayo sa labas. Sinadya niya talagang huwag umalis. Medyo lang. Sino ba kausap mo? Tanong niya dito. Hindi ito agad nakasagot sa tanong niya. Violet is here, and I know you two met earlier. Tumungo siya. Wala na siyang maitatanggi pa, pero pinagtabuyan ko rin siya kaagad. Galit ka ba sa ginawa ko? Tapat niyang sabi. Nabigla lang talaga siya kanina, at natakot na may skandalo ang mga bata. What did she do to you? Did she hurt you? Tell me. May pag-aalalang sinuri siya nito. Nakita naman nito ang pamumula ng kanang pisngi, at bumakat pa roon ang kamay ng babaeng sumampal sa kanya kanina.
Bagay na kinabigla ko naman. She did this to you, right? Nakita niyang nag-aapoy sa galit ang mga mata nito. Kaagad naman siyang umiwas. Ayaw niya nang magkagulo palalo. Okay lang sa akin na ako yung sinaktan, kaysa mga anak ko. Kasalanan ko naman sa dinarami-daming lalaki sa mundo, sa taong may asawa pa siya nahulog. Bakit sa may asawa pa tumibok ang puso niya? Bakit? Walang nagawa si Violet ang lisanin ang lugar, matapos siyang kaladkarin ng gwardiya palabas ng village. Dahil sa report na masama siyang tao at nag-eskandalo. Well, masama naman talaga siyang tao. Makikita ng babaeng iyon, kung sino ang kinalaban niya. Hindi siya papayag na basta na lang agawin ang nararapat sa kanya. Siya pa rin ang may karapatan dahil asawa pa rin sila ni Arman. Malalaman ko rin kung sino ka, at paano ka alisin sa landas namin ni Arman. Okay na sana kung hindi ka lang umeksena sa buhay namin ni Arman. Masakit ang buong katawan niya, dahil sa mga hampas lupang iyon. Humanda kayo sa akin at babalikan ko kayo. Kaagad naman pumara ng taxi si Violet, para makalayo na sa lugar na iyon. Alam niyang matapos ang araw na ito, ay hindi na siya muli makakapasok pa sa village. Diyan sila nagkakamali kapag gusto maraming paraan, pero pag ayaw may dahilan. Wala silang magawa kung gusto kong bumalik sa lugar na iyon. Hindi siya titigil hanggat hindi bumabalik sa akin si Arman at lumayo. Gagawin niyang miserable ang buhay ng babaeng iyon. Hanggang siya na ang kusang lumayo for good. Mainit ang ulong binagsak ang pinto ng apartment. Pagkapasok pagtataka naman ang nasa mukha ng kaibigan. Hey, what happened to you, Violet? Sinaman niya ito ng tingin. Alam mo ginawa sa akin ng kabit ng asawa ko. Pinakaladkad niya ako sa gwardya ng village. Nagsisigaw sa galit si Violet. Gigil na gigil talaga siya sa nangyari sa kanya kanina. Ang ayos-ayos ng damit niya, tapos kaladkarin lang siya ng gwardya na walang pag-iingat, at sa maraming tao pa. Embas na maawa sa kanya ang kaibigan, tinuwanan lang siya nito. Mas lalong nagpapainit ng kanyang ulo. That's why you came with me here in Pangasinan, just to rush to your husband's lover. Are you already crazy? Hindi makapaniwalang sabi nito sa kanya. Since high school pa lang ay magkaibigan na sila ni Danica. At alam nito ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Yes, I said before that, I will fix our marriage with Arman, and I am ready to be his housewife. Pero hindi na mangyayari ang gusto niyang mangyari sa kanila ni Arman, kung mayroon na itong ibang kahihibangang babae. That girl na sisira sa mga plano ko. Kaya lang, it's too late for you and Arman. Sana noon mo naisip yan, nung panahon patay na patay pa siya sa'yo. And now you want him back to you. Violet, malabo pa sa ilog pasig ang gusto mong mangyari. Tama si Danny, pero hindi siya titigil hanggat hindi babalik sa kanya si Arman. Gagawin niya ang lahat maibalik lang ang pagmamahal nito sa kanya. I know Danny, but Arman still loves me. He's just pushing me away because of that girl. But when I erase him from Arman's life, he will love me again, he will come back to me. Desperadang sabi niya dito. Hindi alam ni Danny ang iisipin ngayon sa mga kinikilos ng kaibigan. Sarili lang nito ang pinapaniwalang mahal pa siya ng lalaki. Bakit hindi ka na lang lumayo ulit? Gaya ng dati, pumunta ulit tayo sa ibang lugar gaya noon. Galit ka lang ngayon dahil sa natuklasan mo na may ibang nag-link sa asawa mo. Di ba sabi mo sa akin hindi mo siya mahal? Hindi mo siya mapapatawad, dahil sa ginawa niya sa boyfriend mo noon. Ngumiti siya ng mapait, at bumabalik ang nakaraan na hanggang ngayon masakit pa rin sa kanya. Bakit nagagawa niyang sumaya sa kabila ng lahat ng atraso nito sa buhay ko? Sa kabila ng pagsira nito sa buhay ko noon. Bakit hindi ko rin sirain ang buhay nila? Hindi lang ako ang magdurusa sa nakaraan, dapat ikaw rin, Arman. Pagsisihan mo rin ang lahat ng kasalanan mo sa akin. Nakaganti ka na, Violet. Sinira mo na ang buhay ni Arman noon. Siguro naman sapat na iyon para mapatawad mo siya, at hayaan na sila. Nahulaan ni Danica ang iniisip niya. No, Danny, I will not agree. He's only mine. If he ruined my life then, I will also destroy his life now and that girl. He has no right to be happy while I'm still suffering. Did you understand me? I will not allow. No. Nababaliw na talaga si Violet.
Hindi maintindihan ang tinatakbo ng isip. Ang gulong kausap. Bakit ka ba nagkakaganiyan, Violet? Sinira mo na ang buhay niya noon. Aren't you happy? Hindi ba pwedeng pabayaan na siya at lumayo na lang? Hindi ba iyon naman ang gusto mong mangyari? Naguguluhang sabi dito ni Danny kay Violet, na ngayon miserable na ang buhay. Dahil lang sa may iba na ang lalaki. Mas mabuti nga yung nakamove on na ito, kaysa naghahabol sa kanya. Saksi kasi siya noon kung paano baliwalain ni Violet si Arman. Malaki ang tuwa niyang nakamove on na ito. Pero nakabaligtad naman ang panahon, si Violet naman ang naghahabol. Sumasakit ang ulo niya sa babae. Shut up! Hindi mo ako naintindihan, Danny. Alam mo yung pakiramdam na naiinggit ka. Iyong pakiramdam may kulang pa rin. Alam mo saan ko nahanap iyon. Kay Arman lang. Kaya ngayon gusto ko siyang bumalik sa akin. Gusto ko yung ako lang mahal niya. Naiiling na lamang si Danny sa narinig mula sa bibig ni Violet. Kailan lang tumatakas ito kay Arman, dahil sa paghahabol nito sa kanya, at ngayon nakamove on na ito at nakahanap ng babaeng mamahalin, saka naman umeksena si Violet, para guluhin ang buhay ng dating asawa. Mahal mo siya. Kailan? Kararating mo lang galing sa ibang bansa, tapos pag-uwi mo dito. Tapos mahal mo na agad. Nagpapatawa ka ba, Violet? Pwes, hindi ako natatawa sa'yo. Tigil mo na ta. Nasalat niya bigla ang sentido. Hindi niya ito maintindihan. Matagal ko nang naramdaman na may puwang sa puso ko si Arman. Pero dahil sa galit ko sa kanya, at pagsira niya sa buhay ko, pinilit ko siyang nilalayuan kahit palabag sa loob ko. Hindi ko maamin sa sarili na gusto ko na siya. Nahihiya ako, Danny. Pero ngayon handa na ako. Kahit ano gagawin ko, babalik lang siya sa akin. Ginulo ni Violet ang kanyang buhok sa frustration. Sa harap ni Danny umiiyak ito. Naawa namang niyakap niya ito, kahit papaano gamaan ang pakiramdam ng kaibigan. Hindi niya naman mapipigil ang sariling hindi maawa dito. Danny, anong gagawin ko? Gusto ko siyang bumalik sa akin. Tanong sa kanya ng seryoso. Hindi ko rin alam, Violet. Kilala mo asawa mo. Hindi siya basta-basta makukuha lang sa awa lang, may ugali siyang katigasan ng ulo. Pwede kanyang saktan kapag nagpumilit kang pumasok sa buhay niya. Bakit hindi ka na lang magpakabait, para muli mo makuha ang loob niya? Kaysa awayin mo siya, pakita mong nagbago ka na, siguro maawa siya sa'yo. Malay mo mayroon pa siyang kunting awa para sa'yo. Payo niya sa kaibigan. May idea kaagad pumasok sa isip ni Violet. Nagpapangiti sa kanya ng lihim. Right, Danny, thank you sa smart brain mo. I will win Arman's heart, and show him that I have changed. Kapag nangyari iyon, babalik siya sa akin. At saka ko alisin sa buhay niya ang babaeng iyon, sa buhay namin ni Arman. Kung ano man yang binabalak mo, huwag mo na ituloy. Baka ikapahamak mo pa, Violet, please. Pakiusap nito sa kanya, pero buo na ang pasya niya. Walang makakapihil sa binabalak niyang gawin kahit sino. Don't worry, alam ko ginagawa ko, Danny. Ipapakita ko lang sa kanila ang sakit na binigay nila sa akin. Lalo na ang malanding babaeng iyon. Gusto ko malaman kung ano ang kahinaan niya, at iyon ang gagamitin ko upang burahin siya sa picture. Agad siyang kumuha ng sigarilyo sa bag niya at sinindihan ito. So anong plano mo ngayon? Tanong niyang pinag-cross ang mga kamay sa dibdib. Hindi ko pa alam. Nag-iisip pa lang ako. Nagkibit-balikat naman ito, okay. I want to meet him, can you help me? Dinag niyang sabi. Help. Ulit niya. Yes, Danica, walang kangiting-ngiting sagot nito sa kanya. Ano naman tulong iyan? Kinakabahang tanong niya kay Violet. Gusto ko malaman lahat-lahat sa babaeng kinabaliwan ni Arman. Napapailing naman siya. Hindi talaga tatahimik si Violet, hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Why not hire a private investigator? You have the money. Suggestion niya dito. Kahit marami pang private investigator, kuhanin niya walang problema dahil may pera naman ito. Wala na akong pera kahit piso sa account ko. Hello. Hindi makapaniwalang napatingin siya dito. What? Gulat niyang reaksyon. Niluluko lang ba siya ni Violet? Kaya ba bumalik ng Pilipinas para lang sa pera, at hindi totoong makipagbalikan sa asawa mo ha? Hindi mapigil ang magtanong dito, kung ano talaga ang motibo sa pagbabalik ni Violet.
At first, but when I saw that others would benefit from Arman wealth, I changed my mind. Akin lang siya Danica at ang kayamanan niya. Muli naman sumakit ang ulo niya, at hinarap ito. Lumabas rin ang totoo. Nakangising sabi niya dito. Ang alin? Patay mali siyang tanong nito sa kanya. Na pera lang talaga ang dahilan ng lahat. Sabi niya kay Violet. Hindi ito sumagot agad. Bakit ba feeling ko kanina ka pa kumukontre sa akin? Saan ka ba kampi sa akin, o sa babaeng iyon? Pag-iba nito ng usapan. Kilala niya ito kapag hindi nito nagustuhan ang sasabihin niya iibahin ang topic. Wala akong kinampihan kahit sino. Besides, sayo naman ang loyalty ko. Sabi niya. Good. Dahil kung hindi, lumayo ka na sa akin. Hindi ko kailangan ng kaibigan, sa maanghang nitong sabi sa kanya. Ouch naman. Ako itong nandyan kahit minsan ang gulo mong tao. Ako yung nakikinig sa'yo at nakakaintindi sa'yo, sa tuwing may problema ka. Tapos ang sakit mo magsalita. Kunwari nagpupunas ng luha. Natauhan naman si Violet sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Sorry. I'm just saying what's on my mind. You know me Danica. I don't want traitor. Frank ang sabi niya kay Danica. Ako pa ba Violet? Since high school magkaibigan na tayo. Kahit minsan hindi ako nagtaksil sa'yo, naging mabuti ako sa'yo. Pinagtatakpan pa nga kita. Masama ang loob niyang sabi dito. Sorry na nga. Paghingi nito ng tawad sa kanya. Agad rin naman siyang nagpatawad. Simpleng sorry lang kakalma na siya. Okay, talaga bang wala ka ng pera ngayon? Paano na ngayon kung wala kang pera? Kilala niya si Violet maluho ito. Hindi ito mabubuhay kung walang pera. Uuwi ako sa amin hihingi ako ng pera kina daddy. Uuwi. Di ba matagal na silang walang pakialam sa'yo? Ako ang lumayo sa kanila. Pero ngayon babalik ako, para kunin ang nararapat sa akin.